Hello mga guys, for today's video nga ay magsa-sideline tayo. Andito nga tayo sa Kumari mong bayan. Andito kami sa kapatid ko at magsa-sideline muna nga kami. Panoorin nyo na lang guys yung mga ginagawa ko. At ito lang talaga naman ang pinaka-main vlog ko, ang paglilinis. Kung saan, dito ako kumukuha ng panghanap buhay. Ayun mga kaduday, feel free na panoorin nyo itong video na to at start na tayo. Inumpisahan ko muna pala mga kadunay ang kwarto. Yan ang pinakauna-una nililinisan ko kasi madalas dyan sila naglalaro yung mga bata. Ayan, pinalpag ko muna hanggang sa nagpulis na nga ako. Paulit-ulit lang naman yan guys ginagawa ko. Kaya, ayan, maglinis na maglinis. Wala naman ibang gagawin kundi maglinis. Si Basya nga pala kasama ko at saka si Kuya Migs na kung saan napakakulit ang mga batang yan. Alam niyo na guys, pag ganito ang ginagawa ko, alam niyo na gipit yan. Kaya kailangan natin ng sideline, kailangan natin ng pang-araw-araw. Sabi ko nga sa kanila, umalis sila muna kasi maalikabok dito. Kaya sabi ko, doon muna kayo sa labas para makapaglinis ako na maayos. Kaya lang sila naman, gustong tumulong, gustong manggulo, gusto lahat gawin. Ayan na naman si Bash, yung sana ako naglilinis, doon din siya. Na kung saan pagod na nga ako. Mas lalo pa akong pinagod ng batang yan. Ganyan lang naman ang paglinis niyan guys. Pupunasan mo lang yung pinaka-tiles niyan, pinaka-baba at saka yung pagwawalis kasi sobrang daming buhok. Inayos ko na nga lahat ng mga unan. Ayan, mabilis ang gawa lang to guys. Yan lang ang gagawin ko lagi dito pag napunta ako. Kaya sa mga gusto magpalinis dyan, mura lang. Ganyan din pag sa linis. Kayo na lang magmasid ng pinaka-linis ko guys. At ito ang pinaka-montage niya. Andito na nga tayo guys sa sala na kung saan dilinisan ko lang ng mabilisan yan. Tingnan nyo naman yung mga galawan ko. Yan, napakabilis. Walis dito, walis doon. Na kung saan hila dito, hila doon. Para akong vacuum. Sabi nga pala ng kapatid ko, Inday, bilisan mo ang paglinis mo at galingan mo at marami tayong bisita. Yun lang naman ang sabi niya. Kaya ayan, pinagliliko-liko ko na kung ano man ang mailiko dyan. Kayo na bahala tumingin at pinunasan ko na din ng mga tiles na yan para mailagay ko na ang dapat na mailagay. Ayan, napakabilis ko lang mag-nus-nus-nus ng mga ganyang bagay para makita niyo kung ano mga ginagawa ko sa buhay. Hanggang sa natapos ko na ang pagkukuskus ko ng tiles na yan at ilagay ko na ang pinakakaibigan ko, itong pangmalakasan nating carpet. Hanggang sa kinuha ko na nga yung pinaka-carpet ng semento dyan, ng tiles, na kung saan napakabigat niyan. Di ko alam kung paanong gagawin sa mga ganyang paglalagay. Hanggang sa hinila-hila ko na naman nga, inistylan ko, iniisip ko kung paano ko ilalagay yan. Hanggang sa nabigyan ko na nga ng hustisya yung carpet. Ayan na siya, binigyan ko na ng hustisya. Inuso ko dito, inuso ko dyan. Hanggang sa binuhat ko dyan, binuhat ko dito. Di ko alam kung paano yan gagawin. Ayan, napakabigat ng mga ganyang bagay. Pero nakakayanan naman. Ganyan naman talaga tayo sa buhay. Dapat kayanin lahat kahit mabigat. Charot! Ayan, hirap na nga ako kung paano paulit-ulit na inuuso ko yan. Kasi kailangan magpantay yan sa guhit. Para kahit paano, pantay silang tingnan. Kasi yung pantay ng paningin ng ibang tao sa'yo. Charot! Isipin nyo, kanina pa ako dyan naglalagay, hindi ko pa rin matapos-tapos ang ginagawa ko. Ganyan kahirap paglagay ng carpet na kung saan kinabukasan tatanggalin mo rin lang naman. Nilagyan ko pala yan ngayon guys kasi may okasyon ngayon sa amin na kung saan birthday ng asawa ng kapatid ko. Kaya yan, naglilinis ako ng buong bahay para kahit paano malinis naman. Hindi naman talaga naglilinis ng ngayon lang, araw-araw naman po ako naglilinis ng bahay. Sadya nga lang talagang renovation ang ginagawa ko. Ganyan kahirap maglinis pag magkaroon ka ng malaking bahay. Grabe ang paglilinis mo. Sa alikabok pa lang, sulit na. Kasi yung pinaka-pintuan niya, talagang maano mo yung alikabok. Kaya mahirap yung ganyang bagay na, ayan, punas ka ng punas. Kinabukasan, ang dami na alikabok. Ginawa ko naman lang pampunas yung pampunas mo ng pawis. Tapos mamaya, pupunas ko rin ng pawis yan. Wala na pala kayo maririnig na music kung ano pa man. Kasi panigurado, kinabukasan, may CPR na naman yan. Kaya hindi na ako nag-music na. Ito na lang busis ko ang manawa kayo. Okay na yan. Kahit pa paano hindi yan CPR. Isipin nyo yun, pag content creator ka talaga, dati naglilinis ka lang, walang video-video, ngayon may pa-video-video ka lang nalalaman. Kahit sa anggulo, kailangan naka-video para may content, o relate kayo, no? Pare-pareho tayong ganyan. Kaya diskarte na lang talaga sa buhay kung ano dapat gawin sa buhay, lalo na taghirap na, kailangan talagang kahit pa paano may galaw-galaw sa buhay. Ayan, inumpisan ko na pala yung kusina, mga kaduday, kasi ayan ang nakikita nyo naman, napakadumi na. Kasi nga, may okasyon ngayon, maraming kalat, maraming niluluto, kaya yan lang naman kaya natin gawin, maglinis. Pinapahinga ko mapuna yung mga amo ko kasi nag-day off lang sila sa trabaho nila. Kailangan nila ng kunting pahinga kasi kinabukasan, paspas na naman sa trabaho nila. Mahirap yung tipong halos puro trabaho na lang. Kaya, ayan, bilang ganti sa mabubuting puso nila, ganyan lang ginagawa ko guys. Andyan pa yung mga anak ko at may sweldo pa ako. Napaka-bless ko, diba? Kaya, kahit paano, yan na lang ginagawa ko. Kaya sa mga ganyang bagay, maswerte tayo kasi kahit paano may tumutulong sa atin. Meron tayong panapal sa kahirapan. Kumbaga, pag nagugutom na, meron mga taong magpapakain sa'yo.
Hindi naman sa gutom talaga kami sa bahay. Meron naman kaming pagkain, kaya lang kailangan ko talaga ng extra income para kahit papano, meron kang sideline, meron kang kitang sarili na kung saan pwede kang makabili ng kahit anong gusto mo, na pwede mong bilhin anumang oras pag meron kang pera. Ganoon naman tayong lahat, di ba? Kaya kailangan talaga ng kumembot ng kumembot. Kung nakikita nyo naman ako na ganyan na mga ginagawa ko, ito talaga ang pinakagawain ko. Pinakita ko lang pala sa inyo ang lilinisan ko. Hindi ko sinabi kay bash niya ako. Yan talaga yung lilinisan ko. O, nakita nyo napakabilis ko magugas. Kaya ganyan din gawin nyo para walang hindi tamad sa bahay, ganyan. O, nakikita nyo naman kung napakabilis ko maglinis. Mahirap nga lang sa buhay yung tipong pa ano-ano ka lang, pa banjing-banjing sa buhay kahit alam mong mahirap na. Kung may mga sideline naman ng pwede, gawin nyo na lang. Tapos, kailangan lang talaga ng sipag sa buhay para hindi mahirapan. Kasi kahit pa paano nakakatulong yung mga ganyang bagay. Na yung tipong pang araw-araw nakakatulong kahit pa paano may perang dumadating kahit pa sabihin natin na kunti lang yung sinasahod ng asawa natin. Kahit pa paano may mga ano tayo, pang expenses ba na kailangan meron tayong sariling ipon. Kahit mahirap na yung tipong nakakaano tayo sa ibang tao, pero may mga tao talagang matinulungin na kung saan bibigyan ka talaga ng mga biyaya. Kaya maraming salamat sa mga taong mga ganyan. Lalong-lalo na yung tipong walang-wala ka na, andyan sila para magbigay sa'yo. Kaya ito, ginagalingan ko na lang sa pagganyan para kahit paano may mga bagay na kaysa naman umasa ka sa iba, ito na lang ang dapat mong gawin. Mag-sideline ka. Kung ano pa man ang magawa mo sa buhay, yun na lang ang gawin mo. Maraming paraan, wag kang sumuko. Laban lang sa buhay. Hindi dapat kailangan ikahiya yung dapat mong gawin. Nakakahiya kung lagi kang humihingi na wala man lang katumbas or kapalit na dapat mong gawin. Wag yung puro lagi ka na lang sasabihin na ganito ganyan. Mahirap yun kasi kailangan mong tumayo para din sa sarili mo. Kahit pa mabait yung mga taong tumutulong sa'yo, wag mong masyadong anuhin yung sarili mo. Itansya ba na, ay sige na, kaya naman, okay naman. Hindi pwedeng ganun. Kailangan nasa magandang ano ka pa rin. Sisyon, kung kumbaga, meron kang dapat gawin. Hindi yung kahit ka binibigyan na wala man lang kapalit, kailangan mo pa rin gawin yung dapat na kailangan mong magsipag, kailangan mong bawian din sila sa lahat ng nagawa na itulong mo. Kaya medyo kailangan talagang masipag tayo sa buhay. Ayaw natin ng ganyang tatamad-tamad. Ako ito na lang ginagawa ko kasi yun lang talaga yung kaya ko, na dalawa anak ko, wala mapag-iiwanan. Kaya kailangan dala-dala ko sila kung saan man ako magpunta. Mahirapan maging ina pero kayang-kaya. Nandiyan naman yung Diyos natin na gumagabay sa atin. Hanggat kaya ng dalawang paa ng kamay natin, go lang. Wag nating sayangin ang bawat oras na nabubuhay tayo. Kaya kung ano pa man ang pagsubok na dumatong sa ating buhay, kayang-kaya natin yan. Huwag kayong sumuko, laban lang. Kaya ito guys, patapos na ako. Kaya huwag na kayong masyadong emotera. Ako lang naman ang nag-i-emote. Ito na ang pinaka magandang ano talaga. O, di ba? Inayos ko lang talaga yan kasi syempre gusto kong makita niyo yung mga ginagawa ko sa buhay. Ayan, manawa kayo sa mga ginagawa ko. Naghuhugas lang ako. Wala namang ibang gagawin. Kundi paghuhugas hanggang sa matapos yan. At good luck na lang kung kailan yan matatapos. Papakita ko na lang dito ang pinaka nagawa kong paglilinis. Kaya tingnan nyo na lang kung satisfied ba kayo sa paglilinis ko o wala namang nangyari iba. or wala naman natanggal na alikabok. Basta ito lang ang kaya kong gawin. Bahala na kayo sa buhay nyo. Basta ito lang. Papakita ko na lang ang pinaka-montage niya. Ayan, pagod na nga si Inday. Pakatapos siya, ililigo ko na lang yan. Mapagod man pero sulit naman. Kasi makakakain naman ako ng masasarap na pagkain mamaya. Kasi yung kapatid ko ang tagaluto. Mahina tayo sa mga luto-lutuan.